Hi guys, welcome back to our channel, and for this episode, pag-uusapan natin yung pinaka-kinakatakutan at pinaka-sikat na urban legend ng panahon namin. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legends na dinideliver in story format, nasa tamang channel ka. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Nung elementary ako, ito ang pinaka-kinakatakutan at pinagkaguluhan talaga dati ng lahat. Naging sobrang maingay ito sa news and naging alerto ang lahat, mga magulang, mga bata, kahit yung mga otoridad ng time na to. So ang kwentong ito ay tungkol kay Maria Labo. Sino ba si Maria Labo? Totoo nga ba na nag-exist siya? Isa nga ba talaga siyang aswang o kwento-kwento lang ba ito? So base sa research ko, si Maria Labo ay taga-Capiz. And may asawa siya na pulis. And mga panahon ito ay medyo mahirap yung buhay nila. May dalawa silang anak. Tapos ay sabi nga nila, sakto-sakto lang na talaga na yung kinikita nila dahil hindi naman daw ganun kalaki yung sahod dati. Bago pa siya naging sikat na aswang o kinakatakutan ng urban legend ng mga bata nung panahon ko, may simpleng buhay lang sila Maria. So isang araw, may isa siyang kaibigan na nag-alok sa kanya ng trabaho sa abroad. Tinulungan nga siya nito. Nakapagtrabaho siya sa Dubai. At yung pamilyang pinagtrabahuan niya ay sobrang bait sa kanya. Nuri rin siya bilang pamilya daw. Parang parte siya ng pamilya talaga, no? Mabait, naalagaan talaga siya. Kahit domestic helper lang siya ng mga time na yun. Pero napansin nga daw ni Maria na kakaiba yung mga gustong pagkain ng kanyang amo. Madalas itong humingi ng ang tawag nito, atay na half-cook. Madalas yun ang kinakain nito. And okay naman daw talaga, no, yung maging okay rin daw yung buhay nila kasi diba, kaya nga siya nag-upload para maging maganda yung buhay ng kanyang mga anak. Yung mga panahon ito, di nagtagal, nagkasakit yung kanyang amo. At sabi nga, base sa research ko, one time daw, habang nasa kwarto si Maria habang nagpapahinga ay ni Maria Labo. Si Maria, habang nagpapahinga siya, may narinig daw siya na tunog na kakaiba. Parang tao na nagdadasal or something. So, lumabas siya dahil na-curious siya. And yung tunog nito ay nanggagaling sa kwarto ng kanyang amo. So, dahil sa curiosidad ay sinilip niya ito at nakita niya yung amo niya nakatalikod sa kanya, at parang nagdadasal daw ito ng mga lengguwahe na hindi niya maintindihan. Nakapalibot ang mga kandila sa kanyang amo. At siguro narinig siya ng kanyang amo at lumingon ito. Noong mga panahon yun ay may inabot sa kanya ang kanyang amo. Isang binhi o isang bato daw ang bigay sa kanya. At parang nakiusap ito na kainin niya to. Dahil mabait sa kanya yung amo niya, ay hindi niya tinanggihan ito. Nung pagkabigay sa kanya yung bato na to or yung binhi na yun na binigay sa kanya, namatay daw yung kanyang amo. So, napansin niya rin na nagkasakit rin siya, no, nung pagkakuha niya sa binhi na yun. Nagsuka-suka daw siya, nahilo siya. Parang ilang araw na tayong lumipas, ganun pa yung pakiramdam niya. Parang nagkakasakit na nga siya. Hindi niya maintindihan. So, nag-decide siya na umuwi na lang sa Pilipinas. Nung nakauwi siya, napansin ng kanyang asawa, no, na parang wala sa sarili si Maria. Na parang lagi daw itong tulala at madalas itong magalit. Hindi nito maayos kumain. Isang araw, nung umuwi galing trabaho yung kanyang asawa, ay parang nagulat siya, no? Iba yung ambience, parang iba yung vibe na binigay ni Maria sa kanya. Masaya to. At parang tuwang-tuwa ito na sinabi sa kanya na tara na,
may hinanda ako masarap na pagkain. Pero bago pa nga siya pumasok sa bahay, tinanong niya na kay Maria kung asan yung kanilang mga anak. So may dalawa silang anak. Sabi Maria, ipapakita ko sa'yo kung nasan sila. Sumunod ka lang. Masarap yung hinanda niya daw. Ganun. Parang ganun yung sasabi niya. So tumatawa pa si Maria ng mga time na ito. At nakarating siya sa may kusina. Ano yung ref nila? Dahan-dahan binuksan ni Maria yung kanilang refrigerator. Nung pagkabukas niya ito, kinagulat ito ng kanyang asawa. Pero bago natin pagpatuloy ang ating kwento, umabot ka sa part na to, huwag mo kalimutang i-like itong video at paabutin ito ng 500 likes para marami ang makapanood sa ating episode nito and ma-enjoy nila ito. Kaya balik tayo sa kwento. Laking gulat ng kanyang asawa nung makita niya kung anong nasa loob ng refrigerator. Ang ulo ng kanyang anak andun sa loob at yung mga lamang loob nito ay andun rin. Hindi alam ng asawa si Maria kung anong gagawin niya at napatanong siya kung bakit niya nagawa ito. Sa sobrang galit ng kanyang asawa ay dali-dali itong kinuha yung kanyang itak, sobrang tulis, at tinaga si Maria sa may muka. Pero dahil hindi masyado napuruan si Maria, ay nakatakbo ito at nakatakas. So nag-iwan ito ng sobrang laking marka sa mukha niya na kapag makikita mo daw si Maria sa kalsada, malalaman mo na siya yun. Pinaniniwalaan naging aswang si Maria dahil sa binigay ng kanyang amo. Pagkatapos ng pagkatakas ng kanyang ni Maria Labo sa lugar nila, nagkalat ang storyang ito sa buong Pilipinas. Lahat naging alerto, lahat natakot. Kahit ako nung mga panahon na yun, hindi pa umabot yung dilim, umuwi na kami. Sobrang ingay ng news nito and ginawa rin itong panakot sa lahat ng bata noong mga panahon namin. And kung tatanungin yung mga pinanganak sa 90s or year 2000, kilalang kilala nila si Maria Labo. Grabe yung kilabot na binigay niya sa amin. Hindi na kami nakakapaglaro ng late sa labas ng mga panahon yun. Nagtagal rin ito ng ilang months, kahit yung mga barangay tanod namin, lagi na sila nagro-ronda. Nagkaroon pa nga ng curfew sa barangay namin nun. Hindi ko alam kung nangyari nito sa ibang barangay. Pinaniniwalaan na hanggang ngayon daw ay andyan pa rin si Maria Labo na nangbibiktima ng mga bata at ginagawa itong pagkain niya. Hindi ko alam kung totoo yung mga sabi-sabi or kwento ni Maria, pero sobrang fresh pa rin sa isip ko nung time na pinag-usapan ito, binarita ito, and sobrang nakakatakot nga naalala ko to. Ngayon natawa na lang namin magkakaibigan yung mga pangyayari, pero isa sa mga question ko is, totoo nga ba yung kwento ni Maria Labo? Nag-exist ba talaga siya and naghasik ba talaga siya ng lagim? O ginawa lang itong panakot sa mga bata ng mga panahon namin? So yun yung kwento ni Maria, kung hindi mo pa alam ito, hopefully nakatulong ako sa information, and lahat ng ito ay based na ito sa research na ginawa ko tungkol kay Maria and based sa mga kwento-kwento nung bata pa ako. Pero bago natin tapusin yung ating kwento, gusto ko lang pag-usapan isa pang urban legend na sobrang sikat sa Mexico. Isa rin to sa mga pinakatakutan sa US. Na halos lahat siguro na nakapanood ng movie nito and kilala ito ay ang urban legend nito is about kay La Llorona. And sa Tagalog ay yung babaeng umiiyak. Bakit nga ba siya nang bibiktima ng mga bata and nilulunod dito? So pinaniniwalaan na si La Llorona ay isang vengeful spirit na noong mga panahon na buhay pa siya, nagkaroon siya ng pamilya, masayang pamilya. Pero nung time na nalaman niya na may kabit yung kanyang asawa, nagbago yung lahat. Isang araw, nagpaalam siya sa kanyang asawa na magtatampisaw lang sila sa ilog kasama yung dalawa nilang anak. Pero hindi alam ng asawa niya na yun na pala yung huling araw makikita niya yung kanyang mag-ina.
pumunta sa ilog si La Llorona, no? Hindi ko alam yung totoong pangalan niya. So pumunta siya sa ilog, dala niya yung dalawang anak niya, nilunod niya yung dalawang anak niya, at nilunod niya rin yung sarili niya. Yun yung naging storya niya, no? Pinawalaan na yung kanyang spirit ay hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng station, no? Dahil sa ginawa ng kanyang asawa, kaya galit na galit siya. And pinaniwala nung kumukuha siya, nag-abduct siya ng mga bata, tapos nilulunod ito. Lahat ng kanyang biktima nilulunod niya. So based sa movie, no, ganun talaga yung ginagawa niya, no. Parang bibigay siya ng certain days. Then, i-claim niya talaga yung buhay ng mga batang gusto niyang ibiktima. 2 weeks ago, may napanood ako isang episode ng isa sa mga pinakasikat na YouTuber sa US. And they did an investigation about sa mga urban legends sa US and sa Mexico. This time, yung urban legend na gusto nila i-prove kung totoo ba o hindi is yung kay La Llorona. So pumunta sa lugar na pinaniwalaan saan nalunod si La Llorona. So walang basis, no? Hindi 100% sure kung doon ba talaga yun. Pero pumunta sila. Nag-set up sila ng mga equipments, no? And gumamit sila yung parang radyo na kung saan pwede mo marinig, no? Yung parang ghost box yung tawag nila dito. So nag-set up sila ng mga equipment sa harap ng ilog. And yung distansya ng kalsada sa ilog is around mga 4 feet yata. So, at nakaharap yung sensor nito doon. So, wala talagang dadaan na kahit sinong tao doon kung magre-react yung mga equipments nila. So, yung mga time na yun, nagtatanong sila, pag nagre-react yung equipment nila, habang nagre-react ito, may nagsasalita talaga sa radyo nila na parang umiiyak na babae. So, nagsasabi ng yes, minsan sumisigaw ng babae. Minsan may mga kanta ng mga Meksikano na naririnig sa radyo, which is sobrang unusual daw sa Texas. And never pa daw nila narinig kung nag-stay sila doon. Never daw sila makakuha ng random na signal from Mexico. Mga panahon nito, parang kinonfirm talaga nila kung totoo ba sila Llorona. So, based sa investigation nila, no, they believe na she existed. And until now, no, vengeful pa rin siya. Hanggang ngayon, no, napapaisip ako nun sa investigation nila na sobrang creepy na it is possible na La Llorona was real and some of the urban legends that we have is real or sometimes it's not kasi sa sobrang tagal ng panahon na yung stories ay have been mixed up tapos parang nadagdagan na, nabawasan na and so parang partially true na lang siya. Ako, I don't really believe na si La Llorona talaga yun. It could be something else, no? It could be an entity na nakikipaglaro lang sa kanila. So, pero based sa videos nila, sobrang nakakatakot yung experience nila doon. And based sa mga narinig nila dun sa ghost box nila. Bakit ako naniniwala sa ghost box na it happened to Zark when he was in Diplomat Hotel. So, nag-iwan siya ng walkie-talkie sa harap ng Diplomat Hotel dun sa main entrance. And mga time na hindi na pwede pumasok. So, meron sila isang walkie-talkie na nakalagay sa harap ng tent nila. Malayo sila sa entrance, And bigla, out of nowhere, may nagsalitang babae. Boses babae sa radyo. Which is, walang babaeng kasama or kahit babaeng guard noong mga panahon na yun na naka-duty. So, how can you explain that? And, nung time yung nag-investigate about kay La Llorona, ay wala silang kasamang babae. And random yun, diba? So, saan ka maaaring ng random na umiiyak na babae, sumisigaw na babae sa radyo. So, it is possible that there was an entity na was playing with them. So, yun ang ating storya ngayon about sa mga urban legends na nabigay sa akin ng hilabot at sa ibang mga tao. So, kung nagustuhan nyo tong episode na to, huwag nyo kalimutan i-like ulit, i-subscribe ang aking channel para marami pa tayong magawang videos at ma-inspire ako na makreate pa ng mas magagandang stories or makakuha ng magagandang stories para sa inyo. So, dito na lang ang ating episode na to hanggang sa susunod.